Good day everyone. For today's topic, ang pag-uusapan natin is estimate ng architectural works. So for this video, pag sinabi kasi natin architectural works, marami kasi siyang scope, no? From plastering, sage belaying, paglagay ng kisame, pintura, and so on. So marami siya. But for this video, ang pag-uusapan lang natin is itong si CH belaying, plastering, waterproofing, and painting. Okay. So ito sa mga nabanggit ko na list of construction activities, these are the list of materials na kailangan nating malaman or maging familiar with, no? So for example, we have Portland cement. So yun yung semento na nabibili natin sa hardware. Okay? Then next, we have the white sand. Okay? So, in-highlight ko diyan, na-highlight ko na white sand kasi maraming klase ng sand, 'no? Based sa mga previous projects na napansin ko or na-handle ko, minsan may mga sand na kulay itim, 'no? May tinatawag silang mountain sand na parang ma-brown. I'm not sure kung may content ng putik yun. I do not recommend those as much as possible, 'no? Bibili kayo sa hardware, try to check kung ano yung available na sand na meron sila kasi among those type ng sands na ginagamit natin or available sa mga hardware natin, white sand is, the most, when it comes to quality, is highly recommended, okay? Then next we have the, hollow blocks, okay? So pagdating naman sa hollow blocks, meron tayong different sizes, okay? So kung mapapansin niyo dito, we have 4, 5, and 6 inches kasi na ordinary hollow blocks. So, paano natin malalaman kung ano yung kailangan nating gamitin sa ating mga hollow blocks? So, first you have to check kung may hawak kang plano, identify niyo kung ano yung requirement dun sa plano. Wala naman, I suggest is depende sa location. So, for example, lalagyan niyo ng pader is firewall, then use 6 inches which is yung pinakamalaki. That is recommended by the Fire Code of the Philippines. So, for other part naman ng exterior wall, 'no, other than or bukod sa firewall, they recommend ng building code natin is the use of 5 inches hollow blocks. So, again, 6 inches for the firewall, 4 inches naman, 5 inches for the other part of the exterior wall. So, saan naman ginagamit 'tong 4 inches, 'no? Saan ginagamit 'to? Usually ginagamit natin 'to for the partition or sa mga interior walls natin. Puwedeng partition sa CR or partition para sa mga bedrooms natin. So again, if ang paggagamitan mo ng hollow blocks is sa labas, it's either 5 or 6 inches dapat yung iko-consider mo, okey? So next naman is hollow blocks, 10 na bakal, 10 to 12 na bakal, okey? So, paano natin malalaman kung ano yung kailangan natin? Again, we have to consult yung ating structural plan. So nakalagay dun kung ano yung kakailanganin natin. So, ah, 10 ba yan or 12 mm? Madalas nakikita natin yan sa structural notes, 'no? Ang madalas na spacing niyan is puwedeng kada 40 cm yung patayo or yung pahiga. Minsan 60 naman or kada 3 linya. So the idea is, if wala kang, if may hawak kang plano, try to check kung ano yung nire-recommend dun sa plano, okey? If wala naman, puwede mong, i-consider yung spacing na 40 yung sa patayo and 40 naman sa pahiga, okey? So next we have the tie wire, 'no, tie wire, 'to, tie wire. So ginagamit yan to fix, 'no, yung, mga yung reinforcement bar natin which is ito, deformed steel bar, 'no? Then next is we have the waterproofing membrane. This is naka-red siya kasi it is optional. So madalas ginagamit natin 'to, para sa mga firewalls natin. So ano yung purpose niya? From the word itself, waterproofing, 'no? So it waterproofs yung mga exterior walls natin. So kung mapapansin niyo dun sa mga medyo may kalumaanan na bahay, 'di ba? 'Pag na-expose siya sa weathering or nakailang rain seasons na siya,
mapapansin niyo yung mga bahay niyo, nagluluha, parang may nagcho-chalk siya na kulay puti. Possible nun, nagkaroon na ng seepage yung walls niyo tuwing tag-ulan. So, to prevent that and to, secure yung quality or integrity ng structure, this waterproofing membrane is recommended. So, merong Flexiband or any other cementitious, waterproofing 'no. So, meron Davies, tawag dito, Flexiband, Framboysen. So, maraming brand, wala namang specific na kailangan si Boysen lang, kailangan si Davies lang, okey? So, next we have the concrete neutralizer. So, ano 'to si concrete neutralizer? Ito yung nilalagay natin, para alisin yung mga chemicals na existing dun sa mga pader natin after magbuhos or after mag-plastering. So, ang chances niyan, if we do not put this concrete neutralizer yun sa mga CHB walls natin or sa mga buhos natin, yung bond between concrete tsaka pintura or skim coat later on is hindi ganun kaganda. So, ang chances niyan, ilang buwan pa lang, tutuklapan yung mga pintura natin. Okay? Then we have the latex paint. We have the skim coat 'no. Skim coat, I'm sure naman ito or tayo 'no, ang purpose lang nito is once we have the wall is to smoothen or to, patch 'no, yung mga uneven surfaces. Especially if ang pader na napipinturahan natin is, rough na plaster lang, okey? So next we have the cement na ano ba 'to? Flat latex paint. So, ito not necessary flat latex paint lang, pinag-uusapan na natin dito is after nating mamasilyahan, ito yung mga pinturang pinatahin natin. So, as primer, we have flat latex na usually kulay puti. Then, yung mga top coats natin, yung second, third coat, puwede siyang flat latex na kahit anong kulay kung gusto niyo. And puwede siyang flat, puwedeng semi-gloss, puwedeng gloss 'no. Yung gloss na yun, kung mapapansin niyo, mat yun yung klase ng pintura na kapag yung pader na pinahira niyo ng pintura, nailawan, nagbo-bounce yung ilaw, okey. So, kapag flat, walang masyadong bounce. Kapag semi-gloss tsaka gloss, medyo nagre-reflect talaga yung ilaw, okey. So, kanina sabi ko regarding dito sa waterproofing membrane for our plywood, it is, required na magkaroon tayo ng waterproofing membrane. So, sa other parts ng, exterior walls natin, instead of using a flat, semi-gloss or gloss latex paint, ang nare-recommend natin is the use of the elastomeric paint. So, parang ito kasing sa elastomeric paint meron 'tong waterproofing membrane 'no. So, again, if magpapapintura kayo ng labas ng bahay niyo, what I suggest to use is the use of elastomeric paint. So, parang flat latex lang din naman 'to na may iba't ibang kulay din pang final coat. Yun nga lang may waterproofing membrane na included dito. So, when it comes to price, hindi naman nagkakalayo, okey? What I'm trying to say is kapag magpapapintura ka ng exterior walls mo, try to consider the use of elastomeric paint and the color of your desire, no? So next, we have the consumables na, itong items 11 to 14. So, itong sandpaper, liha 'to, okey, liha. May iba't ibang, size siya, yung itong sizes na 'to, number 10 tsaka number 100 tsaka number 80, these are the commonly used na liha sa'tin 'no. Ang pinag-uusapan dito is kung gaano kapino yung liha, okey? So, based on my experience, ang usual na preferred ng mga pintor natin kapag nagliliha sila ng mga skim coat or mga patching compound na pinahid nila sa pader, they prefer the use of number 80 tsaka number 100. Okay? So, bukod sa liha, siyempre, we have to consider on our estimate the use of the roller. So, ito yung roller na pinagpipintura natin, no? So, kapag bumili tayo ng roller, we have two options, no? First, may kasamang handle. Second, yung walang kasamang handle. So, usually, yung unang bili natin ng mga roller, of course, wala pa tayong handle by that time. Ang pang iko-consider natin na bibilhin is, paint roller with handle. And if may handle ka na rin naman,
Then para makatipid ng konti, though bare minimal lang, ang bibilhin mo na lang is yung refill na tinatawag nila, roller refill 'no. So, after nitong, paint roller, siyempre kailangan din natin yung paintbrush 'no. Paintbrush puwede siyang 1 inch, 2 inch. So, itong inches na nakalagay dito yung 1 and 2, that is the width of the paintbrush 'no. So, it depends din pero madalas based sa napapansin ko, pagdating dun sa mga singit-singit or cutting na lang dun sa mga kantuhan ng mga pader natin, our painters, prefer to use to is either 1 inch or 2 inch na, paintbrush, okey? So, these are the materials. Actually meron pang iba like, mga masking tape para maganda yung linyahan 'no, merong, for the, interior partition, drywall, kisame, meron tayong tinatawag na yung tape 'no, para mag-bind siya. Pero hindi mo natin pag-uusapan dito yun, since ang pag-uusapan natin sa video is more on, masonry walls 'no. So, after that, pag-uusapan naman natin is yung CH belay, okey? So, for us to determine, actually in general 'to, yung number of materials na kailangan natin for these activities like CH belaying, plastering, waterproofing, and painting, kailangan lang natin is makuha yung total area ng paggagamitan natin, okey? Then 'pag nakuha natin yung total area, imu-multiply lang natin siya dun sa mga, ah, defined na or computed na quantities per square meter ng, ah, pader na gagawin natin. So, sa susunod na video, yun yung idi-discuss ko 'no, ah, yun lang muna and please watch yung next video after nito. Thank you.